intensifies its pressure campaign. Taiwan on Monday detected 21 Chinese military aircraft and 15 Navy or Coast Guard vessels around its territory. The U.S. has responded to China's threats against Taiwan and could send U.S. troops if it's threatened. The United States is engaged in very provocative policies in Taiwan. Isang balitang ikinagugulat ngayon ng buong mundo dahil ang mga espesyal na puwersa ng United States ay nakapwesto 6 na milya lamang mula sa baybayin ng China. Sa pagkalat ng balita ng kanilang presensya, tumugon ang China ng may inaasahang galit. Gayunpaman, tumanggi ang militar ng US na umatras at kinumpirma pa ang presensya ng mga espesyal na operasyon ng Amerika sa Taiwan na magiging permanente na ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang hakbang na ito ay isang kontrobersyal sa pinakamababang sukatan at tinawag ng China bilang isang provokasyon ng United States of America. Gayunpaman, hindi ang Taiwan ang nagbabantang sakupin ang China, kundi ang kabaliktaran. At dahil dito, ang mga miyembro ng United States Army Green Berets kasamang ibang mga operator ay magiging permanente na sa hindi bababa sa 2 isla malapit sa baybayin ng China. Nabisita na ng mga miyembro ng serbisyo ng United States ang Taiwan dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang Amerika ay naglagay ng kanilang mga tauhan ng permanente at lahat ito sa imbitasyon ng Taiwan mismo. Ang pondo para sa permanenteng presensya ay nakuha sa ilalim ng 2023 National Defense Authorization Act at hindi pa alam kung gaano karaming mga sundalong Amerikano ang bahagi ng kanilang duty rotation sa Taiwan. Ang alam natin sa ngayon ay may mga sundalo ang United States sa hindi bababa sa 2 lugar sa Taiwan, ang isla ng Penghu at ang isla ng Kinmen na 6 na milya lamang mula sa baybayin ng China. Ang Department of Defense ay nanatiling tahimik tungkol sa layunin ng espesyal na puwersa na ito. Ngunit kinumpirma nila na isa sa kanilang mga layunin ay ang tulungang sanayin ang sariling mga espesyal at amphibious forces ng Taiwan. Ang Green Berets ay dalubhasa sa pagdepensa laban sa mga kaaway sa espesyal na puwersa na ginagawang angkop sa tungkuling ihanda ang Taiwan para sa hindi maiiwasang pagpasok ng espesyal na operator ng China kung sakaling magkaroon ng labanan sa rehiyon. Ang isang pangunahing focus ng misyon ng Green Berets sa Taiwan ay ang paghandaan ang banta ng espesyal na puwersa ng China, pati na rin ang pag-identify at pag-neutralize sa mga infiltrator at sabotage agents. Ito ay isang malaking alalahanin dahil ang intelihensya ng Taiwan ay regular na tutuklasan ang mga kolaborador o infiltrator na Tsino sa militar ng Taiwan, sa pangkalahatang populasyon o sa gobyerno nito. Para sa bahagi nito, ang China ay naglungsad ng isang agresibong kampanya ng Gray Zone Warfare laban sa Taiwan sa isang pagsisikap na impluensyahan ang opinyon ng publiko o tulungang ihanda ang yugto para sa isang pagsalakay. Ang mga infiltrator na Tsino ay nagpapakulo sa populasyon ng Taiwan na may kaunting tagumpay sa ngayon, ngunit sila rin ay nagtitipon ng detalyadong impormasyon sa mga depensa ng Taiwan. Sa kaso ng digmaan, inaasahan na ang unang yugto ng pagsalakay ay magsasama ng isang malaking kumpanya ng sabotage sa buong mga isla. Lahat ay sinasagawa sa isang pagtatangka na pabagalin o pigilan ang unang tugon ng Taiwan sa mga paglusob ng China. Ang mga pinuno ng politikal at militar ay target din ng mga espesyal na puwersa ng China. Ipinapakita ng mga plano na ang specialized skill teams ay ipapadala upang patayin ang pamumuno ng Taiwan bilang bahagi ng spearhead ng China sa panahon ng pagsasalakay nito sa Taiwan. Dito ang Green Berets ay mahusay na angkop sa pagtulong na sanayin ang mga puwersa ng Taiwan, kasama ang Green Berets na karaniwang nagbibigay ng seguridad para sa mga Amerikanong VIP sa panahon ng mga senaryo ng digmaan. Sa Desert Storm, ang Amerikanong General Norman Schwarzkopf na namamahala sa buong kampanya ay may sariling security detail ng Green Berets upang pigilan ang mga pagtatangka ng Iraq na patayin siya. Marami sa militar ng US ang naniniwala na ang pagsalakay ng China sa Taiwan ay hindi maiwasan at ang mga kamakailang ulat ay nagsasaad na ang China ay malamang na magiging ganap na handa
para sa ganong pagsalakay sa 2027. Sa loob ng mga dekada, ang United States ay nagpapanatili ng isang estratehiya ng ambiguity sa usapin ng Taiwan at tumanggi na opisyal na kilalanin ang bansa upang hindi magkait ang China. Sa nakaraan, ang mga benta ng armas ng United States sa bansa ay nilalayong tiyakin na mayroon itong sapat na mga armas upang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi sobra-sobra upang tuluyang masira ang relasyon sa China. Ngunit ayon sa marami, ang militar na kalamangan ng China laban sa Taiwan ay sobrang laki ngayon. At ang lumang estratehiya ay hindi na gumagana. Kailangan ng Taiwan ng direktang tulong militar at malaking dami nito upang pigilan ang mas makapangyarihan at modernong China mula sa pagtatangka ng pagsalakay. Walang sinuman maliban sa mga senior na opisyal ng United States at Taiwan ang eksaktong nakakaalam kung ano ang mga armas na nakuha ng Taiwan sa ngayon. Ngunit malamang nakasama nito ang malaking bilang ng Stinger short-range air defense missiles at Javelin anti-tank guided missiles na parehong napatunayang napakahalaga sa giyera sa Ukraine at Russia. Ang hukbo ng Taiwan ay dapat handa na hawakan ng mga sentrong politikal at pang-ekonomiya ng isla ng sapat na tagal para sa mga puwersa ng United States at mga kaalyado na sirain ang Navy at Air Force ng China. Ito ay mag-iiwan sa mga puwersa ng hukbo ng China sa isla na walang supply at hindi maiiwasang magbigay ng pagsuko. Ang pangunguna sa pagtulong sa muling pagsasanay ng hukbo ng Taiwan ay ang special na puwersa ng United States at ang kanilang permanenteng deployment ay nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang ang kanilang misyon. Mateo 24 verse 6-7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan. Mag-ingat kayo na huwag magulumihanan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat babangon ang bansa laban sa mga bansa at ang karyaan laban sa karyaan at magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang talatang ito mula sa Mateo ay naglalarawan ng mga darating na digmaan at kaguluhan na maaring maitugma sa kasalukuyang sitwasyon ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ito ay isang paalala na ang kaguluhan at digmaan ay bahagi ng mga tanda ng mga huling panahon ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga buhay, ang mga balita ng digmaan at alingaungan ng digmaan ay maaaring magdulot ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit bilang mga Kristiyano, tayo ay pinalalahanan ng ating Panginoon Hesus na huwag magulumihanan. Ang mga pangyayaring ito ay kailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang ating pananampalataya sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga digmaan at tidwaan, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Sa halip na magpadala sa takot, dapat tayong manalangin para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga apektadong bansa at mga tao. Dapat din nating tandaan na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa pamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa huli, ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga bagay na makalupa, kundi sa karya ng ating Panginoong Diyos na walang hanggan. Manatili tayong mapagbantay, mapagdasal, at mapayapa na nagtitiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay at sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming panalmang Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang aming mundo, ang aming buhay ay punong-puno Panginoon ng pagkabalisa. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa aming isip. Gabayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala. Sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.